tayo ngayon ng Tres Leches Cookies and Cream Cake. Tamang-tama, magpapasko na at usong-uso yung kaliwat ka ng handaan. Pwede natin ito ipang potluck at pwede rin po natin itong gawing negosyo. Marami nang gumawa nito guys at try nyo naman itong aking version. Mas pina-creamy, mas pinasarap, kaya simulan na natin. Meron tayo ditong aluminum pan or aluminum tray. I-grease lang natin ito, then set aside lang muna natin. Dito sa ating bowl, ilagay na natin yung ating butter at saka yung ating oil at ang ating sugar. I-beat lang natin ito sa medium speed ng mga 5 to 7 minutes or hanggang sa mag-light and pale na yung kulay ng ating mixture. Ang gagamitin pala natin dito sa ating cake base ay yung moist vanilla cake para mas lalong sumarap ang ating Tres Leches cake. Ayan, then scrape lang natin yung side ng ating mixing bowl para mahalo po natin yung mga ingredients na nasa ilalim. Then ayan, kapag ganyan na yung kulay niya, ayan, nakikita natin guys na halos white na yung kulay niya. Ayan, pwede na ito ilagay na natin yung ating vanilla. Pwede po kayong gumamit ng vanilla powder or vanilla paste. Ilagay na natin ngayon pa isa-isa yung ating egg. Basta mag-count lang tayo ng 20 seconds bago natin ilagay yung ating next egg. Medium size yung egg pala na ginamit ko dito guys. Pero yung medium size kasi nila dito guys, malalaki na. Kaya kung nasa Pinas kayo guys, large yung gagamitin nyo. Basta nagtitimbang ito ng mga 98 to 100 grams yung egg natin. Then ayan, scrape lang din natin yung side ng ating mixing bowl lagi. Yung iba ginagamit nila sa pinaka-cake base nila ay vanilla chiffon. Itong ginawa natin ngayon ay moist vanilla cake. Mas masarap ito guys, mas malinamnam siya. Kaya try nyo itong aking version. Then ayun, kapag na-mix natin, maigi ilagay na natin yung ating dry ingredients, yung ating all-purpose flour, salt at saka yung ating baking powder. Pwede rin kayong gumamit ng cake flour para mas pino or mas fine yung texture ng inyong cake. Pero ako tinamad na ako gumawa ng cake flour guys, kaya okay na itong aking all-purpose flour. Nilagay ko na yung half ng ating dry flour or yung ating dry ingredients at saka yung half ng ating buttermilk. Tinuro ko na sa inyo nakaraan kung paano tayo gumawa ng buttermilk. Kasi yung ginamit ko dito guys ay ready-made ito yung nabibili sa store. Pero pwede kayong gumawa ng inyong sariling buttermilk. Then ito, ilagay na natin yung ating natirang dry ingredients. Pwede nyo salain yung inyong dry ingredients bago kayo mag-start para diretso nyo na ilagay. Pero ako dito, ito na yung ginawa ko para less na yung oras na kakainin natin. Minix lang natin ito hanggang sa wala na tayong nakikitang mga dry flour or lumps dito sa ating mixing bowl. Then dito meron tayong 6 pieces pala ito ng Oreo cookies. Ayan, dinurog ko lang siya guys. Then lagay na natin dito sa ating butter mixture. Ayan, paghalo naman ay kailangan wag na tayong gumamit ng mixer kapag mag-add na tayo dito ng dry ingredients natin or yung flour natin. Ayan, cut and fold lang yung pag-mix natin gamit ang ating spatula para hindi na natin siya ma-overmix. Pwede nyong dagdagan yung inyong Oreo cookies, pero ako dito konti lang yung nilagay ko guys para hindi siya mangitim. Mas maganda yung ganito pa rin yung kulay niya. Itong recipe na ito, makakagawa tayo dito ng tatlong aluminum pan. Ang size pala nito ay 7x4. Then yung timbang naman ng ating butter mixture dito ay nasa 255 grams yung kada isang pan. Or nasa 1 1/2 cup guys. Saktong-sakto lang siya dito sa tatlong aluminum pan. Then meron din akong technique dito guys para hindi umumbok yung gitna ng ating cake. Ayan, kapag nilagay nyo na inyong butter mixture, spread nyo lang siya hanggang papuntang gilid para yung gitna hindi siya malalim guys. Hindi siya uumbok guys. Dapat medyo malalim yung gitna niya kasi kapag umalsa siya, hindi mauunang umalsa yung gitna. Ayan, para pantay lang yung pagka-bake sa kanya. Then, i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 180 degrees Celsius ng 20 to 25 minutes. Dito, 25 minutes yung sinet ko dito, guys. Ayan, naluto na siya after 25 minutes. Then, yung apoy pala natin dito ay up and down kapag ka-electric yung gagamitin nating oven. Kapag ka-gas naman, dapat yung baba lang yung gagamitin natin. Kasi may mga nagtatanong nakaraan sa ating mga video. Ayan, kung ano yung gagamitin nating apoy, kung baba or taas. After 25 minutes, ito na yung ating vanilla cake. Ayan, luto na siya. Papakita ko lang sa inyo guys. Dapat kapag tinusok natin siya ng toothpick, wala nang sumasamang butter mixture dun sa ating toothpick. Then, ayun, nakikita nyo ba guys kung gaano ka-soft and fluffy yung ating cake. At napaka-moist din ito guys. Ayun, nakikita nyo guys kung gaano ka-flat yung ibabaw ng ating cake. Hindi siya umumbok dahil doon sa ginawa natin kanina. Basta sundan nyo lang yung ginawa nating procedure. Kung pang potluck nyo guys, pwede nyo siyang i-bake sa mas malaking aluminum tray. Then dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating Tres Leches pang soak na mixture. Ayan, kaya natin siya tinatawag na Tres Leches cake kasi
ibababad natin yung cake natin sa 3 klase ng gatas. Dito pala, hindi ko inubos yung isang lata ng condensed milk. Balik kalahati lang nung nilagay ko dito. Then, ilagay lang natin siya sa microwave or pwede nyo siyang sa stove gawin. Initin lang natin yung gatas natin guys para mas madali siyang ma-absorb dun sa cake kapag medyo maligam-gam siya. Basta kung nakukulangan kayo, pwede nyo ubusin yung isang lata. Pero sa akin guys, okay na ito. Pwede nyo naman siyang tikman muna bago nyo siya ilagay sa cake. Para naman sa ating frosting, maglalagay tayo dito ng cream cheese para mas lalong sumarap yung ating pinaka last layer ng ating icing. Ayan, ito yung ginamit ko dito. Kalahati lang yung ginamit ko dito guys. Nasa 100 grams lang ito. I-mix lang natin ito sandali hanggang sa magiging creamy lang yung consistency niya or lumambot lang siya ng konti guys. Then, dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating heavy cream. Ayan, ito pala yung brand niya, Arla. Meron palang Arla dito sa Germany guys. Then, ito ay dapat 35% yung fat niya. Then, naglagay ako dito ng pang-stabilize ng ating cream. Pwede naman kahit wala. Then, naglagay ko dito ng vanilla sugar. Then, i-beat lang natin ito hanggang sa magiging soft fix lang siya. Kung nasa Pinas kayo guys, pwede nyo gamitin yung Everwhip. Masarap din yun. Yun ang palaging gamit ko nung nasa Pinas ako. Then, maglagay lang kayo doon ng 1 tablespoon kada 1 cup ng Everwhip. 1 tablespoon din ng powder milk. Then, kapag ganito na yung consistency niya, ilagay na natin yung ating cream cheese. Huwag po natin i-overwhip yung ating heavy cream kasi kapag na-overwhip natin siya guys, nagkukordel siya or nagtutubig siya. Then, kapag ilagay na natin yung ating cream cheese, i-beat lang natin ito ng mga 30 seconds lang guys para hindi natin siya ma-overmix kasi nga, yun nga, nagkukordel din yung ating cream cheese. So, kailangan bantayan din natin yung pag-beat natin or yung pag-whip natin. Kung natatakot naman kayo na baka ma-overmix, pwede naman spatula na lang yung gagamitin natin sa paghalo. Ready na yung ating whipped cream cheese icing. Kung gusto nyo naman guys na mas simple or mas simple lang yung inyong icing, pwede naman whipped cream lang yung gagamitin nyo dito. Ako kasi, mas gusto ko siyang gawing special at kakaiba yung lasa niya. Mas creamy siya, kaya naglagay ako dito ng cream cheese. At promise guys, napakasarap niya kapag lalagyan natin siya ng cream cheese. Then dito, naglagay ako dito ng 1 tablespoon lang ng Oreo cookies. Ayan, dinurog ko lang din siya. Again, pwede nyong dagdagan yung inyong Oreo cookies. Pero ako gusto kong ganito pa rin yung kulay niya guys. Ayokong umitim yung icing natin. Mas maganda kapag ganyan lang siya. Gusto ko medyo may pagka-white pa rin yung icing natin. Pwede naman nating damihan mamaya guys kapag naglagay na tayo ng topping sa ibabaw. Then ito, meron tayo dito ng 8 pieces na Oreo cookies. Bali, tinanggalan ko lang siya ng palaman guys or yung filling niya kasi matamis yun. Then dinurog ko lang siya. Pwede rin namang hindi nyo natanggalin yung pinaka-filling or yung palaman ng inyong cookies. Gumamit lang ako dito ng barbecue stick para tusukin yung ating cake para mas mabilis umabsorb yung ating ilalagay na pangsok, yung ating tres leche. Nilagay ko lang yung ating icing or yung ating frosting dito sa ating piping bag para mas madali natin siyang ilagay dito sa ibabaw ng ating cake. Pero pwede namang idiretso nyo na siyang ilagay. Ako kasi mas natatagalan ako kapag idiretso natin siyang ilagay kasi magpupunas pa tayo ng mga kalat or yung mga icing na napupunta sa gilid and kailangan pa natin siyang linisin. So, mas maganda, mas convenient ako dito kapag ilagay ko siya sa piping bag. Then dito guys, after ko siyang i-pipe pala ng isang beses, nag-pipe pa ako ng another layer. Bali, 2 layer yung icing natin. Parang medyo naninipisan kasi ako guys kapag isang layer lang o isang pipe lang yung icing natin. At saka hindi naman siya matamis guys, kaya ayos lang. Ilagay na natin ngayon yung ating pang toppings. Ayan, dito guys, pwede nyo nang damihan yung paglagay nyo ng inyong crushed Oreo. Pwede nyo yung medyo malaki yung pagkadurog nyo or pwede yung buong Oreo yung ilagay nyo dito. Depende na sa inyo kung paano nyo siya lagyan ng toppings. Then after nito, ilagay muna natin sa chiller or sa fridge ng mga at least 6 hours or mas maganda overnight guys para masoak talaga yung ating cake at nandun lahat ng flavor niya. Gaya ng sinabi ko kanina, kung gusto nyo pang potluck or pang share nyo sa handaan, pwede nyo siyang i-bake sa mas malaking aluminum tray. Maraming nabibili nun guys sa Shopee or sa kahit anumang online store or kahit sa palengke guys meron nun. Titikman na natin ngayon yung ating tres leches cookies and cream cake. Grabe, ang sarap niya guys, kakaiba siya. Hindi siya yung ordinaryong cookies and cream cake lang. Special yung lasa niya dahil dun pa lang sa cake base natin ay ginamitan natin siya or gumamit tayo dito ng vanilla cake base na napaka-moist at napaka-malinamnam dahil gumamit tayo dito ng combination ng oil at saka ng butter kaya napaka-moist ng ating cake. Ayan, kita nyo ba guys yung pinang-soak natin na tres leche na sa ilalim ng ating pan. Hindi siya nakakaumay kainin guys at kayang-kaya mo itong ubusin mag-isa itong isang pan na ito. Saktong-sakto lang din yung tamis ng ating whipped cream cheese icing. Hindi siya masakit sa lalamunan. Kaya try nyo na rin itong gawin sa inyong bahay habang medyo malayo pa yung Christmas para ma-perfect nyo na siyang gawin. At kung gusto nyo naman na practice lang muna, pwede namang kalahating recipe lang muna yung gagawin nyo.
At kung marunong na kayo mag-bake at kung plano nyo siyang gawing pangnegosyo, pwedeng doblehin or triplehin nyo yung recipe na ito. Ay, sinasabi ko sa inyo guys, kailangan nyo talaga itong subukan dahil sobrang sarap nito. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.